nyo sprayin kung nag-uulan naman po sa inyong lugar. Pero kung halimbawa matindi pa rin ang init po sa inyong lugar mga katribya, pwede naman ninyo sundot-sundutin po ng pag-i-spray. At siguro hindi na siguro ganun kadalas, weekly na lang. Hindi kagaya po nung tag-araw kasi 2 beses sa isang linggo ang pag-i-spray natin ng kalamansi dahil mabagsik po ang insekto. Pero ngayon, tingnan po ninyo yung mga buko, mga buo siya. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ito, maluwalhati na po tayong nakauwi dito sa Nueva Ecija sa ating mahabang paglalakbay. Halos isang linggo po tayo mga katribyang naglakbay. Doon na po tayo inabutan ng bagyong si Aghon. Ganun pa man ay napuntahan po natin ng area ng Eastern Samar, pati na rin po ang Northern Samar, at sa amin pong paglalakbay wala po tayong kalamansi ganong nakita. Meron tayong mga ibang mga kalamansi nandun lang po sa kanilang mga bahay, pero yung talagang kagaya po rito sa atin na mayroong tanim ay wala tayong nakita pong marami doon sa lugar. Although bagamat yung ating mga dinaanan ay mga highway, hindi lang natin alam kung saan yung dako doon na mayroong pong maraming kalamansian. Pero ganun pa man ay mga katribya, magandang balita pa rin po doon sa ating kalamansi kasi nanatili pa rin po yung pagkataas ng presyo. Ito nga pong atin na ito, natapos na po yung pitas po natin. Yung pong ating reject, yung ganito, yung dilaw, nagpresyo pa mga katribya po ng 1,000. Imagine po ninyo yung yellow na lang na pitas po mga katribya ay nag 1,000. Samantalang bibihira pong nangyayari yan. Yun naman pong berde, mabot din po ng 2,000. Halos ang pinakamataas itong taon na ito ay 2,100. Nung panahon po ng bagyo, kasagsagan, doon po nagtuwan, nagdostos sa Cabanatuan City yung pong presyo ng kalamansi. Ngayon mga katribya, ang atin naman pong kalaban itong tagulan na ito, itong ating mga damo. Herbicide lang naman po ang katapat po niyan. Kaya yung ating papitas na kalamansi talagang ibinaba pa nila po mga katriba po yung damo para pumakita po yung bunga. Dahil 1 week nga po tayong wala rito, kaya pinaasikaso na lang po natin doon sa ating pong mamimitas, at si Mrs. naman, siya naman po yung naging tagapili ng hinog. Although po yung naging berde natin, mas yamado po yung hinog, pero hindi naman po siya ganun karami. Siguro mga 60-40. 60% po yung dilaw, 40% naman yun pong ating hinog. Pero ganun pa man, ang kaswertihan naman natin, na presyo po yung hinog natin ng 1,000. Tapos yung namang ating berde ay umabot naman siya ng 2,000 ang kuha. Imagine niyo, nahabol pa natin yan. Pagkatapos yun na nga, meron pa rin po tayo mga halawin, yung pong mga natira ng ating pong mamimitas. Itong ating dilaw na ito may presyo pa rin, although ngayon ay nasa 800 na lang po ang presyo ng dilaw, pero mataas pa rin. Kaya iba, mga naghahanap pa rin po ng mga dilaw, wala na makuha sa kanilang kalamansi. Ito pong atin mga katribya, ayan na, nakuha na po yung ating pinuhunan. May kita na rin din tayo dito sa ating kalamansi. Makakuha na po tayo ng ating pang-alaga po muli, kasi tayo paglalagay natin ng abono mga buwan po ng September. Mga katapusan po ng September, start na po tayo dyan, para naman po yung ating November and December, yun naman po ang ating susuportahan at aalagaan. Pero ngayon, nako po, ay sandamakmak po ang bulaklak. At syempre, marami na rin pong mga kasabayan ng mga bulaklak po nating ito. Kaya hindi naman po tayo mga katribya na masasabi natin tataas ang presyo niyan, dahil bunga na po siya mga katribya po ng unang ulan ng Mayo. Ang pitas po niya, mga buwan na po siya ng August and September.
Kaya yan na rin po halos po ang panahon ng kalamansi, ang August at September. Kadalasan ang halos ang pinakamababa ng kalamansi, gano'n nakaraang taon na umabot po siya ng 400 to 500. Doon lang, sagad na po doon ang pinakamababa. Kaya naman ito, yung mga buko natin mga maliliit, tsaka ito po mga bulaklak, hindi na po natin siya ini-spray nakagaya po ng pag-i-spray natin dati noong panahon po ng tag-init. Kaya ngayon ang ating pong konsentrasyon ngayon itong ating mga damo. Ayan, malabong na po yung ating damo Kailangan medyo tapangan po natin yung ating herbicide para po siya ay mamatay. Meron rin po tayong pang-ulam itong ating talbos ng ampalaya. Yan na po ngayon mga katribya po ang ating concentrate sa ating pong pagbabalik, ang paglilinis ng ating kalamansi. Pero yung bunga natin napitas na sa magandang presyo at papalaki na lang po tayo pong muli. Yung pong mga natira natin mga gaholen, by ito, bagay pasok na po tayo ngayon ng June. Dahil okay na po yung ating bagyo, walang natin kung meron pang kasunod. Talaga pong panahon ng tagbagyo po ngayon, at tapos buwan ng June, July, August, marami na pong mga bagyo po dyan na darating. Pero hari nawa mga katribya, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aalaga. Dito po sa kalamansi, wala po tayong inaalala rito na karoon man po ng super typhoon na nanatiling kalamansi pa rin. Yan naman po ang katangian ng ating kalamansi, na hindi siya takot sa bagyo. Compare natin doon sa papaya, doon po sa mangga. Sa mangga talagang binubunot ang mangga mga katribya pagka nadali po ng super typhoon. Pero sa kalamansi, lalo na pagka po ganito, sumasabay lang po yan sa hangin. Pagkasabay naman niya sa hangin, may iba, pagka meron na tiyempo pong maraming bunga, babalil po ang sanga, pero hindi po siya mamamatay. Merong mga bata nabubuwal, ang ginagawa naman po natin doon, tinatayo naman po natin siya. Unti-unti, huwag pong gulpi para po siya ay mabuhay. Ganun po ang ating kalamansi. Kaya maganda sa kalamidad itong ating kalamansi. Doon nga po sa yung may isang pinakamalakas po na bagyo, yung pong Yolanda, meron nga po tayong naka-chat doon. Tanging kalamansi lang halos ang nakaligtas doon sa bagyo. Dahil yung mga mangga nila, mga puno ay talagang ubos. Pero ang nakasurvive yung pong kalamansi. Gano'n po katindi po kalamansi natin, matibay po siya pagdating po sa kalamidad. Kaya yun po yung kadalasan nating nire-recommenda doon sa ating mga ka-farmers. Kung okay naman ang inyong lupa, pasok naman po doon sa quality, hindi po siya bahain o stagnant water, pwede po natin siyang taniman ng kalamansi. Maliban na lamang kung stagnant water, tayo na mismo po ang pumipigil sa ating mga ka-farmers na wag na magtanim ng kalamansi. Pwede yon, tambakan po natin ang luha para mawala po siya doon sa level na mababa. Para noon umangat po siya, at pagdating po ng tag-ulan, hindi ka mangangamba na mamamatay po ang kalamansi ninyo dahil sa tubig. Tingnan nyo ito mga katribya, hanggang sa kahuli-hulihan sumisipa pa yung ating kalamansi. Matagal na rin po itong hindi nalalagyan ng abono, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagbubulaklak at pagsupang. Ngayon sa ating mga katribya na nagtatanong kung ano pa yung abono natin ginagamit, yun pa rin yung ating organic fertilizer. Kung yan po ay hiyang na po sa ating kalamansi, hiyang na rin po sa kalamansi ko, yun na rin po ang ating maintain na gagamitin. Hahaluan lang po natin siya ng sulfate, yung pumpino, yung mura lang na pataba, para po noon mag-continuous po yung kanyang pagbulaklak, tsaka yung pagganda po ng kanyang mga dahon. Ayan ang dami naman po uling bulaklak, grabe, kabanguhan. Ngayon sa ating mga ka-farmers, baka po kayo
ay nag-i-spray pa kayo ng bulaklak gaya po nito, pinapayo po namin sa inyo, wag na po ninyong sprayin kung nag-uulan naman po sa inyong lugar. Pero kung halimbawa matindi pa rin ang init po sa inyong lugar mga katribya, pwede naman ninyong sundot-sundutin po ng pag-i-spray. At siguro hindi na siguro ganun kadalas, weekly na lang. Hindi kagaya po nung tag-araw kasi 2 beses sa isang linggo ang pag-i-spray natin ng kalamansi dahil mabagsik po ang insekto. Pero ngayon, tingnan po ninyo yung mga buko, mga buo siya. Walang ganong misira. May sira man konti-konti. Bakit? Kasi naaalagaan na po kasi siya ng ulan. Iba pong mag-alaga mga katribya ang ulan. Tingnan naman ninyo, yung mga buko ay napakarami. Yan. Kaya yung po, pag lumaki po yung umbungan nun mga katribya, talagang babagsak po ang presyo ng kalamansi, lalo na kung marami pong kasabay gaya po na nakaraan ng Abril. Kaya sa Abril ay talagang bumaba ang presyo ng kalamansi dahil sabay-sabay po nag-harvest, sabay-sabay din pong nakapagpabunga at walang ganong naging sira, kaya marami po naging bulto ng kalamansi. Pero after naman nun, buwan naman ng Mayo, sumipa na siya at doon na nga po natsempuhan po yung ating kalamansi. Kumbaga mga katribya, swerte-swerte lang din naman yan. Basta importante lang dyan mga katribya, continuous po ang inyong pag-aalaga. Ayan. Ito po yung ating itatanim sa susunod. Lumalaki na po yung June, pang June na yan. Pula pa lang malalaki na. O nga, hanggang ngayon mahato pa rin kalamansi Oo. O nga, uulitin uli ang kalamansi habang maganda presyo. Mga bunga ng organic, lalaki ayan at saka yung berde. Isipin mo hanggang sa huli sumisipa yung presyo. Nakailan kayo lahat ng kita? 12 berde. Kasama pati hinog. Yan. Isipin mo, pulot pa lang yan. Dami na nakuha. Na berde, tsaka 3 tatlong dilaw lang. Punong-puno ang bulaklak ng kalamansi Oo. Dami. Tumuloy, nalungay na naman niya. Ngayon, yun ang ating mga kaibigan, mga basar na natatakot at di na mabili kalamansi. Yung mga buyer niya, kulong na kulong sa kalamansi. Kaya nga. Isa pa yung hinog dati-dati pinagtatanggihan ngayon, hinog ang hinahanap. Hinog ang hinahanap lang ngayon. Isipin mo, hinog 1,000. Isipin mo, 1,000. Naging Dito sa puno yun. Lalo sa palengke yun. Lalo mas mahal yun. Di 1,800 pa. Isipin mo. Mismo pang kuwan yan. Lalo yung berde. Ay, naku, sa loob namin. Ano dyan, titipak-tipakin pati dyan. Titipak-tipakin pa yun. Marami kasi kayo Kanina lang. Ngayon, sa mga nagsisipag-spray pa na kalamansi, baka nag-spray pa iba natin kababayan. Nag-spray pa nga. Siguro, nangihinayang sila. Baka ikasakaling masira pa. Hindi na masisira. Kami, hindi na kami nag-spray pagka ganitong panahon. Kahit kailang panahon na ito, hindi na kami nag-spray. Kasi una-una, naalagaan na siya ng ulan. Kahit na medyo mababa naging presyo, bawi pa rin dahil ala namang gastos. Hindi ka nagpapatubig, hindi ka nag-spray. Damo lang ang kalaban mo sa ilalim. Yun na lang ang concentration natin. Yun lang concentration. Kaya yun na lang ang gastos. Kaya kahit medyo mababa presyo, bawi ka pa rin. Isipin mo nga ito. Gaano katagal sa puno yung bunga niya? Mabot ng 6 na buwan, ano? Oo. Diba? Yung hinog na yan. Pero kung synthetic, Sandali lang. laglag na yan. Ayun. 5 buwan pa lang, dilaw na lahat. Sa 5 buwan kasi over na yan. Kaya laki ng tulong ng organic fertilizer na ginagamit natin. March pa lang ipitasin na yan Kaya nga. Tapos mabot ng April. May na. Tatapos na yung May. Pero mo, lalo pang lumaki. Isipin mo nga Yung reject. Oo. Lalaki ng buong.
Eh, sino na ba? Pagka sa tingin mo yan, unang-unang mauubos yan eh. Abay, binubulos mo pa lang yan, inaagaw na sa kamay mo yung Yung kalamansi. mamimili, oh. Gano'ng katindi yan eh, nagkaroon kasi noong nakaraan nagagaagawan di sa Dilo noon eh. Oo. Talaga pinupulot mo na nga yung mga hinog sa kalamansi, pumapasok pa. Kaya ngayon yung mga magdidilaw yung nakikiusap, kahit isa party. Oo, kaya nga. Eh ngayon, gusto mong pumitas ng dilaw, wala kang mapitas ng Wala dilaw. na. Naubos na. Ayun. Doon po mga katribya po sa Eastern saka sa Northern Samar, tayo pinaglibot doon. Wala tayong ganong kalamansing nakita. Ang mga nandun, mga sa bahay-bahay lang. Eh, konti-konti lang panggamit Sa kami. panggamit sa bahay. Panggamit na sa bahay. Pero yung kagaya rito sa amin na parang farm, talagang farm talaga, wala. Manapa doon sa Mindanao, meron tayo nakita sa Agusan del Sur eh. Meron tayo nakita ang kalamansi po doon. Ayan. Kaya sulit. Kaya huwag kayong matatakot kung kayo magtatanim ng kalamansi na hindi mabili. Kaya ngayon eh. Kung kalamansi hindi mabibili, yung bagong farm na nabili natin, kalamansi pa rin tinanim natin. Kaya nga. Kung di mabibili, talaga pa na kalamansi mag-uto-uto kang gagastos ka ng malaki. Kalamansi pa yun Kalamansi yung pa ilalagay itatanim natin. mo. Kaya kami, kinukuha yung pinupromote namin kalamansi. Mas maganda pakinabang sa kalamansi kumpara mo sa ibang pananim sa lupa. Kasi yan, hindi ka palit ng palit. Hindi ka palit ng palit, hindi ka araro na araro. Tapos sa kalamidad, ay makakasigurado ka sa kalamansi. Kahit na halimbawa kung malamidad, kalamansi pa rin yun, nakatayo pa rin yun. Kaya nga, ayun ang kagandahan niya. Kaya Continue. ang kainaman ng kalamansi, kahit magkalamidad, tuloy pa rin yung ani mo. Ang totoo, nag-pandemic nga, hindi mo na antig yung kalamansi. Lumanda pa benta ng kalamansi. Ayun niya. Kasi lalo naging gamit ng tao yung kwan. Oo, kaya karamihan ng mga tao noon na stranded, yung mga matataas sa pinag-aralan, stranded silang lahat eh. Yung panahon na pero kalamansi, ito na yung trabaho. At saka hindi. Obligado sila uminom ng kalamansi, juice eh. Kasi kailangan palakasin ang immune system. Noong araw eh, ganun yung pandemic eh. Kaya naman niya, alang pandemic. Oo, Walang kalamidad. Ayan mga katribya, na-miss po namin kayo. Hindi po tayo nakaluso ng isang linggo. Nandun tayo sa Visayas, sa Eastern, tsaka Northern Samar. Kaya shoutout po natin yung mga taga Calbayog, taga Borongan City. Ayan, yung mga napuntahan po natin na yan. Sa susunod naman, yung party naman po ng Panay Island, Visayas din yun, yung ating po mapupuntahan doon. Tapos, doon susunod din sa Mindoro. Ayan, makikita rin po natin ang area po ninyo sa Mindoro. Siguro by next month yun. Nagkalamansi ang tatandaan ko, bata pa ako, inakalamansi ang Mindoro. Ang Mindoro. Kasi yan ang sikat noong araw dyan. Malalaki kalamansi doon, kaya lang may bulutong. Doon na nag-original kasi noon. Kaya kung harvest naman sila, isang harvest lang. Isang harvestan lang. Kuha yung dilaw, yung berde, na pati hanggang bubot. Oo, kuha siya. Kaya sila, hindi sila naglalagay sa ganyan. Sa ganyan rin pa. Yung kaing na kung tawagin ni doblehan, Oo. 60 kilos ang laman nun. Nakapackage yun. Kasama na lahat doon. Kasama na lahat doon. Ikaw nabibili, ang matitinor. Ikaw na mamimili. Oo. Gano'n. Kagandahan naman yata doon. Wala rin yata patubig doon dahil malimit din ang ulan doon eh. Siguro. Leho, kalimutan mo rin, tutos eh. Ayun, mga katribya, kaya doon sa party po na yan, darating panahon din makakarating din tayo sa party ng Mindoro. Makikita mo yun talagang kalamansi. Kung sabihin niyo kalamansi yan doon eh, halos ay akapin ang puno ng tao eh. Sa laki na. Ang laki eh. Alam ko hindi ako lumalaki gano'ng kalaki kalamansi. Sagaan na sila doon. Kumuha rin 3 red bags ang puno eh. Malaki nga kahapon Malaki. yun. Masagana kung magbunga yun. Oo. Gano'n. Ayun, makikita mo pag napunta ka rin. Yung Mindoro. Malalaman natin yan kung Di ko na maraming alam kung sa- kalamansi yan doon sa Hindi ko lang lugar alam na kung yan. saan doon, kung sa Occidental o sa Sa Oriental. Oriental. Ay makikita rin natin yan dahil pagka sa travel natin may araw na dadaanan natin. Pinagmamasdan ko yung mga lugar.
Kaya no parte ng eastern tsaka dyan sa northern, wala tayong nakitang mga kalamansi. Nung araw na magtatanong kami sa bukid, Ano sa ay. bibili ka ng isang piraso lang, yung malaking gano'n. Kasi nasasawa nyo, 25 centimos naman na isa no. Yung panahon na magkano halaga ng pera ng panahon na yun? Ay, mahal pa ang pera, no? Mahal pa pera. Ako, sa open tanim na kumikita lang kami na 1.50, 1.20. Ay, Open sabihin tanim no, maghapon. mahal na kalamansi noon pa. Mahal na kalamansi no. Ako mo kasi siko, konti pa noon. Tingnan mo nga. Hanggang sa panahon ngayon. Ayan. Kung sabihin nung ako magtanim na kalamansi, sabi ko, di na ka mabibili yan. Ang kalamansi, kaya ngayon katsaka tingin meron. Yun yan. Ilang taon na ako may kalamansi. Ayun din na siya. Noong una magtanim ako kalamansi, pinakamataas ang kalamansi na singit. 600 lang ang isang ko sa rento. 600 lang noon, ano? 30 kilos. Papatakla 20. Kaya nga. Ngayon mas marami nagbebenta ka sa puno, 2,300. Gano'ng katindi yun. 2,100. Mas tumataas pa ngayon. Kaya nga babaliktad niya ngayon eh. Kailangan tapos na okasyon na ngayon eh. Sumisipa pa presyo ng kalamansi. Noong nabagyo na nasentrohan ng bagyo. Yung bagyong Santi, baliktad lahat ng mangga rito. Tinan mo na nakalamansi yung manggahan. Hindi na ka mabibili lalo yan. Dahil ka marami na kayo kalamansi. Halos ka lahat, kalamansi yan. Hanggang ngayon, kulang pa rin sa kalamansi. Kaya nga, mahal pa rin ang kalamansi. Oo. Nung nakaraan kasi buwan ng Abril, nagkasabay-sabay. Kaya bababa talaga ang kalamansi. Sabay-sabay Hindi mas Saka sandali lang naman yung presyo na. Kaya nga. Hindi mas maganda nga doon, wag mo isabay yung kalamansi mo sa baba. Ganyan. Ayan. At least nakakuha ka ng magandang presyo. Yung presyo ng berde noon, mas mahal pa dilo ngayon. Kaya nga, 1,000 yung bawal dilaw. Kala mo 700 lang ang berde. Kaya nga. Ngayon yan, dilaw 1,000. Nagmahal pa. Dito sa puno. Kuha pa sa puno yun. Lalo na sa bentahan pa. Lalo. Lalo. 60 nga raw ang kuha. Sa dilaw yun. Sa dilaw pa. 100 kilo. Ay, sa kuha naman sa berde. Sa berde, 100. Sandang mahigit. 100, isang kilo. Oo, 100 ang kilo. De 3,000. Kaya lang, di na po natin kailangang itingi pa. Sa kanila na magtitingi. Pagka naman itiningi mo pa, baka masyado naman tayong gahaman pa pag gano'n eh. Iyan natin kumita na yung mga tindera. Talagang kanya-kanya yan, yung biyahero. Kumita yung biyahero. Dahil may patong din siya. Pagkatapos, kikita yung mamimitas. Mayroon din siyang may partner rin siya. Kikita yung ahente. May partner rin niya dahil mahakot ang kalamansi. Siya naghahanap. Kikita yung biyahero. Kikita yung magtitingi. Ayan. Yung sasakyan din na ginamit. Sa sasakyan ginagamit, kikita pa rin. Lahat Kaya marami yung nakikinabang. Hindi naman yung may puno lang. Kaya nga. Ang gandahan naman, pag napitas na, pera na. Hindi kagaya ng palay. Kailangan pa ng ibilad pa. Ibilad mo pa. Pagkatapos noon, magkapaararo ka na naman. Amumunla ka. Mahirap na naman uli yung isa ko ano. Tiyempo mo pa kung maulan o hindi. Pag may bagyo, lahat. Pagka lalo ka sa Tagalog, pag bagyo pa, sira na, palay mo. Tsaka mahirap pa doon, yung dumada pa yung palay pag marami ng bunga. Ani ka kunwari ng palay, kung nasisira noon, alarip nagbibili ng magsasaka. Kaya na kawawi magsasaka. Kaya nauwi lang din sa gastos yung kaya lang naman, ang kalamansi sa bukid, hindi po pwede. Ayun lang. Kasi mababa yung lugar na yun. Kaya kawat niya. Hindi po pwede kalamansi. Kaya kanya-kanya katangian yung lupa. Gustuhin mo magtanim ng kalamansi, kaso buka rin yung lupa, hindi ka na pwede. Ngayon, kung ando ka naman sa kalamansi, ang lugar na kalamansi, ang mababaya kalamansi, hindi rin naman po pwede naman ang palay doon. Kaya nga. Kaya mamateri naman. Kaya yung lupa, kanya-kanya nakatangian, pwede mabuhay. Ngayon, kung saan ka nakaangkop, doon ka nandun. Yan yun. Kaya magsasaka, ando, sasakahin nila. Yung magkakalamansi, ando sa lugar na hindi nabababaran ng tubig. Saka hindi. Marami natulungan yung mga kalamansi nung mauso ang harvester. Lima. Kung di nauso yung kalamansi, kawawa yung mga umaasa sa pakikiyapas. Ngayon, mas maganda kita nung nakikiyapas dati. Sa kalamansi, kita ngayon ng 800. 600. Alam mo nga. Hanggang 1,000 kumikita sila. Samantalang sa gapas 3 araw mo kikitain yung isang kabampalay. Gano'ng katagal yun? Gumagastos ka kada labas mo sa bukid. Pupulutin pa yun. Tagapase.
Kaya malaki ko sa kuha. Saka malaki ginhawa ng mga nagsisipitas dito. Kasi pa mamimitas kaya nakasilong ka. Kaya nakapag-aral lang anak, iba yung natapos pa yung anak dahil pamimitas. Nakakatapos ang mga anak. Yung nakasingle na. Iba nga ngayon, masiselan pa mga taga-pitas eh. Pag mababa o pang pitas eh, ayaw pang patulad. Ay, mataas pa ngayon ng kawan ng air nila sa pagpitas. Ay, karamindo doon na. Ang kalamansi. Ayan po mga katribya, na-share na lang po natin sa inyo yung kagandahan ng kalamansi natin. Wala tayong halos maipantatapat na mga existing na mga tanim po ngayon. Dahil yan ay pangmatagala pong tanim at pati rin yung lahat ng presyo po ay inyong matitikman. Ganyan ang kalamansi. Kung mainam ka mag-aalaga hanggang 20 years, pwede mo pa kinabangan yan. Dahil continuous ang kanyang Oo, pagbubunga. kinahaba ka siya ng buhay niya nasa alaga. Hmm. At sa pakinaba ka sa alaga. At saka hindi, pag pinabayaan nyo naman ang kalamansi ng 1 taon, nasaan nyo? Para 10 taon ang edad ng kalamansi ninyo. Kaya tinuturo namin yung paraan para yung nagkakalamansi. Huwag tumanda. Makinabang. Hmm. Hindi naman kung alam mo magtanim ng kalamansi, hindi mo alam paraan pag-aalaga, hindi ka rin Hindi ka rin makikinabang. aanin. Kaya kami nagtuturo. Mainit pa. Kaya yan po mga katribya, yung kalamansi po natin, may technique dyan para po hindi po tumanda. Kailangan bigyan natin po yung gusto ng kalamansi. Kung ano man yung gusto niya, yung regular na abono, regular na tubig, regular po natin na siya pinipitasan. Yung pong mga matagal nang may mga bunga, ay yung mga nasaktan na isang bungahan lang. O, yun ang ayaw ng kalamansi. Yun, matagal bago makarecover yun. Yeah. So kasi yun halimbawa, nagpabunga ka ng marami, nagulpe. Katulad ng pinakikita mong maraming bunga. Pag napitas yun, 1 buwan mong pagagalingin yun. Kondisyon. O, kondisyon. O 1 buwan walang bunga yun. Pagkatapos at medyo gumaling na yung mga pinitas mo, abonohan mo, ito pala lalabasan ng bulaklak. Paglabas ng bulaklak, 4 na buwan ulit hintayin mo. Halos 5 buwan yung hindi ka kumikita. Tinan mo nga. Hindi ka umaani. Kaya yung kinita mo na pinagbilan mo nung humarbis ka, medyo maluhukas paggastos. Sandali. Ubus na rin bago ka umani ulit sa susunod. Kaya, nasaktan pa yung kalamansi Sakto mo. pa yung kalamansi. Matagal nga pa recover yung kalamansi. Hindi kagaya na, Hindi katulad na continue. Tamang hindi masyadong marami inaani mo. Lahat naman ng dumang presyo, huli mo. sapol mo yung presyo. Hindi ka mawawala ng panggamit sa pangangailangan mo. Kung meron kang gustong bilhin sa bahay na kailangan mong bilhin na medyo mamahalin ng konti, pwede ka nang mangahas. Dahil meron kayo naasahan. Meron kayo naasahan. Yan yung bangkong buhay. Kalamansi. Sige mga katribya, ganito na lang po ang ating pong vlog at gaya po ng dati, karunungan at ang kaalaman, nagkatumbas sa kaymanan. Nasama rin po natin si tatay, ayan, saka si nanay, si Ate Adja. Shoutout natin, pang taga Ibayo. Ayan, makikita ka na naman. Sige po. Makikita ka na naman yan. Okay, God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Nangako na. Basta